Alright, Yusek, bigyan good natin reaction afternoon po. video tong gagal to. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And Okay. from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Alright. Yeah. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Jutang Ginap, ang tanong, kung meron daw bang masasabi o may comment si Kokak sa nangyari doon sa kanyang entourage na si Paulo Tantoco. Ano nakakalungkot? Dinadaan mo na naman kami sa mga balikuliko mong sagot. Pinapaikot-ikot mo na naman kami. Sagutin mo lang, may comment ba? May sinabi ba? Putang Gina, kandang paikot. At saka yung tungkol nga sa sinabi ni Amy Marcos na pinagre-report ang Malacanang. Tungkol dyan sa pangyayari sa LA. Ano na? Ina mo ko na sinasagot mo? Naggamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Hindi nyo kailangan ng ibang tao para siraan ng First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Kayang-kaya mo na yan. At kayang-kaya na rin nila yan sa mga sarili nila. Ay, yung Jutang Gina, na-involve siya eh. Diyan sa drogation sa Amerika, di ba? Silang dalawang mag-asawa, involved sila sa droga. Ano pang kailangan paninira gagawin sa kanila? Kayang-kaya. Kayang-kaya nyo na yan. Right? Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. My God. Hindi ka naman dinahiya sa ginagawa mo. At saka sabi mo kanina, pinupolitika. Sinong pupolitika dito? Ang tagal nga nito, nung March pa to eh. Alam mo, nagpigil kami na magbigay masyado ng mga reaksyon dahil nga inaantay namin yung police report from LA. Hindi ito pamumulitika. National issue ito, national interest ito. Unang-una, yung ginamit ni Kokak papunta dyan, kasama ng mga entourage niya, pera ng taong bayan yan. Kami gumasos niyan. Baka nga yung tinira nilang cookies, pera din ng taong bayan pinanggamit nila dyan. Tigilan mo nga kami ng kakadrama mo. Sagutin mo na lang yung tanong, anong sabi ni Kokak? Anong reaksyon niya dyan? Wala ba? Yun lang kasi sabihin mo, wala. E di tapos? Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Weh, ang tagal naman. Ang tagal ng issue ni nga rin niya kay Tantoco ha. March 8 pa yan. Kailan ba lumabas sa balita sa Pilipinas yan? Hindi niyo mala sinabing March pa? Na si Paulo Tantoco ay hindi kasama na entourage? Diba? Ni Kokak? Bakit from the very beginning, nung lumabas siya, nung March pa, hindi niyan sinabi? Tapos, nung inuwi, ang remain nitong si Paulo Tantoco sa Pilipinas, hindi nyo nga dinalaw. Eh, di ba family friend pa yan ng mga Marcos? O, di ba? My God! Wag nga kami! Ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Okay, sige. Kung peke yung police report, alright? At nakakahiya naman talaga, then show us proof. Asan yung patunay na peke yung police report? Okay? Na kumakalat kayo sa social media. Actually, yung from LA, si Dean Chase, isa din siya sa naglabas ng report na yan. At makikita nyo naman, okay, di ba, merong head letter yung papel doon sa police report. Ba't di nyo pa sinungalingan yun? Linawin mong mabuti yun ba, yung fake? Okay, makikita nyo naman yung sa public eh. Naka-public yan. Kung fake yun, linawin mo alin yung fake at ano yung tunay. Diba? Hindi kasi porke sabi mong fake yan, maniniwala na agad kami. Asan yung tunay? Yan ang hirap sa inyo. Ang hilig nyo magsabi ng fake, pero yung katotohanan o yung tunay na documents, hindi nyo naman nilalabas. What the heck? Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili.
naman iimbestigahan yan? Okay, kunyari lang, ang totoo yung sinabi mo, mga dating journalist, dating spokesperson, hindi nag-imbestigahan, di marunong mag-imbestigahan ng sarili. Paano imbestigahan yan? Sa Amerika nangyari yan. Wala tayong jurisdiction dyan. Paano natin iimbestigahan yan kung yung mga nasa Amerikang mga Pinoy hindi nila inaimbestigahan, umaasa lang din sila doon sa documents na pwede ilabas publicly. Diba? Ano kakayanan ng mga journalist sa Pilipinas? O kahit dating spokesperson pa yan. Ano kakayanan nila? Diba? Kaya nga lahat tayo nakatungangan, nag-antay. Nag-antay tayo ng 4 na buwan ba? Para malaman natin kung anong result. Okay, kung ano ang cause of death ni Paulo Tantoco because allegedly, ang ikinamatay daw nito is overdose ng white substance. And ayun na nga, di ba, pinatotohanan ng LA Police Report. Na totoo nga, sasabihin mo fake news. Nasaan yung papel na magpapatunay na fake news yun? Asan yung papel, yung dokumento na katotohanan? Nasaan? Jutang, gina mo, dinadaan mo kami sa ganyan. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista What the ng fuck? kanilang mga sinusulong na interes. Parang ikaw. Yung pagiging abogada mo, wala na, propagandista ka na rin para sa iyong sariling interes. Di ba? Oh my God. Manalamin ka nga. Ang sinasabing police report Oh. na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. What the heck? Sabi mo sa US yan. Okay? And again, kung yan ay isang malaking kasinungalingan, then nasa ng katotohanan. Hindi pwedeng hanas lang, hindi pwedeng bunganga lang, hindi pwedeng laway lang. Hindi pwedeng ganun, maglabas ka rin ng dokumento mo. Hindi pwedeng laway-laway dito, Mare. Di ba, masyado kayo nasanay sa budol. Porque nalalampasan nyo lahat ng pambubudol na ginagawa nyo sa Pilipino, namihasa na kayo. Katulad yung flood control project na yan, nabudol. Diba? Nakalusot kayo dyan. Lahat ng mga pera na pinagkukuha nyo ang pondo, nilagay nyo sa program funds. Lahat nalulusutan nyo eh. Diba? Katulad ng yang mga paglaban sa drogation. Jutang Gina, sa totoo lang, sinong maniniwala? Sinong maniniwala ng administrasyong ito ay seryosong nilalabanan ng drogation kung siya mismong namumuno, siya mismong leader natin, gumagamit naman ay pinagbabawal ng G. Hindi nga siya makapagpa-drug test eh. Di ba? Yung GAA, nakalusot na naman, may bago na namang ano ngayon. May bago na namang national budget for next year. Nakalusot. Nasanay kayong nakakalusot. Baliwala sa inyong paulit-ulit na magsinungaling kasi nga nakakalusot kayo palagi. Hindi kayo napaparusahan. Katulad ngayon, ito na naman. Dadaan nyo na naman sa budol. So yung papel, okay, yung mga dokumento na kumakalat sa Facebook na kahit na medong head letter nung sa US kinebular, fake pa rin. Hindi pwedeng laway lang, Mare. Pakita mo ang dokumento mo nang nagpapatunay na hawak mo yung katotohanan. Asan ang documents mo? Kung peke yon, ano ang tunay na documents? Ipakita mo. Nasanay ka sa budol? Alright. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Paano mo nalaman dinagdag lamang? At saka bakit hindi mo pa binasa? Bakit nag-start sa ganito tapos nagtapos sa Miro? Ba't di mo pa binasa lahat? Kasi nandun yung pangalan ni Liza Marcos. So hindi ito totoo, ito yung dinagdag lamang. Hindi pwedeng laway lang. Pakita mo ebidensya, nasa yung totoong documents. Okay? Alright, so nasa yung dokumento?
Kung yan ay fake dahil dinagdag lamang, asan yung tunay na dokumento? Ipakita mo. At saka ano bang dinideny mo dito? Dinideny mo ba na kasangkot ang pangalan ni Liza Marcos sa nangyari sa LA? Pero hindi mo dinideny na ang ikinategi ni Paulo Tantoco ay drogation. Linawin mo kasi mga statement mo. Linawin mo. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Diba sabi ko nga sa'yo, hindi mo kailangan ang ibang tao para siraan kayo. Kayang-kaya nyo na yan sa sarili nyo. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Ikaw nga, kayang-kaya mo na yan sa kanila eh. Hindi kami kailangan. My God. Para sa pang-personal na interes. Ay na naman, pang-personal na interest. Para ikaw lang yan eh. Para paninira mo sa mga Duterte para sa pang-personal na interest mo. Dahil natukhang ka yata dati. Ewan ko, galit na galit ka sa mga Duterte. Dahil dilaw ka. Tinunaw kayo ng mga Duterte, kaya galit ka. Ginagamit mo si Marcos, ang administrasyon ni Marcos, para makapaghiganti ka. Dahil kayo ugali ng dilawan, mahilig kayo maghiganti, di ba? Tuloy. Tandaan po natin, Oh. ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay Ah. meron po siyang security service na provide ng US. Oh. At meron din po siyang kasamang PSG. Alam mo, Mare, no? Just because meron siyang mga lawmakers o mga police o bodyguard, security guard o PSG na kasama, doesn't mean na hindi na siya makagawa ng masama. Dahil unang-una, yung pulburo na yan, sa banyo sisingutin lang, tapos na yan eh. Di ba? Kapag ba sila ay nasa kanilang mga private room, di ba? Kasama pa rin ba nila yung PSG doon? Yung pinagmamalaki mo mga kasama, mga nagbabatay kay Kokak nung nasa Amerika siya. Di ba nung nagkaroon na investigation doon sa hotel room kung saan nategi si Paulo Tantoco, wala namang binanggit na may mga PSG sa loob. Di ba ang binanggit, si Kokak, yung asawa ni Paulo Tantoco na si Dina, at saka itong si Alex Amiro, yung nababalitang shota ni Sandro Marcos. Tsaka yung mag-asawang taga Cebu. Diba? Pero wala namang PSG na na-involve or kung sino mang mga security from LA. Wala namang ganun. Right? Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. O, saan hotel siya nag-stay kung hindi siya doon nag-stay? Pero sa akin logic lang ha, whether nag-stay siya doon sa hotel na yun or hindi, ang issue dito is, noong nagkaroon ng investigation, okay, sa insidente niya, sa crime na yan, ang nasa loob ng kwarto, na kasama ni Paulo Tantoco, okay, ay isa, si Kokak na nandun. So, fake news na naman yung pulis. Fake news na naman yung mga police report. Ganun ba? Di ba galing sa LA yung police report na yan? Hindi naman binanggit kung saan naka-check-in. Si Liza Marcos. Ang nakalagay sa report, sa kwartong yon kung saan nategi si Paulo Tantoco, ang kasama niya, yung asawa ni Bonget na Pangit. Di ba? Tigilan mo nga kami. Iba po ang kanyang hotel. Uulitin ko, it doesn't matter kung saan mang hotel. Okay, naka-check-in si Liza Marcos. Di ba? It doesn't matter. Ang mahalaga dito, nung nag-imbestiga doon sa hotel room kung saan nangyari yung crime, nandoon si Kokak. Kasama siya. Okay, ni Paulo Tantoco. Alright. At meron po siya mga activities, March 8. Oh. Kung pwede po nating maipakita Oh. sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Pababe ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to,
tungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Diyos ko naman, Mare. Ang dami-daming mga video na nilabas. Yung mga tao na nandun mismo, ni-live pang hayan eh. Alam mo yun, katulad ng sinasabi mo sa amin, wala naman kami doon. Nung nangyaring insidente. Ganun ka din, wala ka din naman doon. Aasa ka lang din sa kung anong ichichika sa'yo o kung sa anong makikita mo. Same lang tayo, Mari. Di ba? Huwag kang laging nagmamagaling. Feeling mo lagi, ikaw lang ang tama eh. At saka again it doesn't matter again kung meron siyang mga inatinan na event noong March 8, sa orasan magtatalo. Because sa pagkakaalala ko kay Dean Chase, automatic ko na sa'yo. Okay, di ba? Sa pagkakaalala ko kasi, doon sa kwento ni Dean Chase, kasi meron siyang hawak na police report, may nakuha siya before eh. Ang nakalagay doon, March 8, okay, parang mga 10 o'clock ng gabi or past 10 na ng gabi yun, nung nakaramdam na ng hindi maganda si Paulo Tantoco. Kaya inescortan pa nga siya eh. Inescortan pa daw siya ni Kokak papunta sa hotel room nila kasi nga hindi na maganda yung lagay ni Paulo Tantoco. Pagkatapos nun, ang sabi niya, okay lang yan, ganyan talaga yan. Kumbaga siyempre alam naman nila yung mga tama nila. Siguro nga nasobra. Kaya siguro sabi ni Kokak, mag-relax ka lang dyan, carry lang yan. Tapos si Kokak, bumalik pa sa party. Dahil mga bandang alauna na madaling araw, okay, nag-alisan yung mga bisita nila. Pagkatapos, syempre, nung wala namang bisita, bumalik na sila dito kay Paulo Tantoco. Tapos mga bandang alas 4, alas 5 ng madaling araw, nag-start na parang magkumbulsyon. Itong si Paulo Tantoco. Na ang masama nito, hindi pa rin sila tumawag ng tulong. Siguro after mga halos 11 a.m. na yata. 11 a.m. na yata, if I'm not mistaken basta after how many hours eh. Tsaka palang tumawag yung grupo nila Kokak sa reception ng hotel. Tapos yung hotel naman, ang tumawag na sa 911 para mag-rescue na doon sa hotel room. Eh nakalagay pa nga doon, di ba? Sa police report. Ito yung nakita doon sa police report, okay, merong clear plastic bag containing white substance. Okay, kasi naalala ko, sinulat ko pati. 3 used syringe. Okay? Containing residue. Suspected to be narcotics. Yan yung mga nakita ron Tapos, open and unopened bottles of alcohol. Tsaka mga rolled up bills. Alright, kaya yung sinasabi mo, okay, maaring may event nga siya no March 8, mula umaga hanggang gabi pa yan, pero nangyari, yung kay Tantoco, okay, nag-start siyang not feeling well, alas 10, past 10 ganyan, tapos nag-party ulit si Kokak, tapos mga alauna natapos yung party, tapos bumalik sa hotel room, mga bandang alas 4, alas 5, nagkumbulsyon itong si Paulo Tantoco, hanggang sa nawala na nga ng buhay. Tapos, mga alas 11 pa yata ng tanghali, bago tumawag sa hotel room. At ang hotel naman, reception, ang tumawag ng tulong sa 911. So, hindi imposible na nagkaroon nga ng crime nung araw na yun. At saka pwede ba, Claire, katulad mo, wala ka rin doon. Pare-pareho tayong wala doon, lahat tayo umasa sa report. Na ang pinakamaganda dito, ipakita mo yung dokumento na sinasabi mong totoo. 'Di ba? Kung peke yung lumabas ang dokumento, ipakita mo yung totoo. Mahirap sa inyo ang hilig yung mag-paint ng fake eh. 'Di ba? Kasinungalingan. O diyan yung katotohanan, ilabas mo rin. Simpleng-simple, Mare, simpleng-simple. Alright, tuloy nga natin to. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino Wow! ang kanilang niloloko. Wow! Lukos talking! Lukos talking!